Atras abante, abante atras ang paninindigan ngayon ng Malacanang sa usaping ICC dahil kamakailan ay nagutos nga si US President Donald Trump nagbabala sa mga bansang nakikipagtulungan, nakikipag-ugnayan, nakikipag-cooperate sa International Criminal Court. At ang sabi pa ni Auntie Claire, hindi daw sakop ang Pilipinas sa palisiya ng United States. Pero ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin. Ang sabi sa balita, Philippine reviews ICC cooperation after US called to dismantle tribunal. Oh, anyari? BBM, anyari Auntie Claire? Sabi nyo, hindi sakop ang Pilipinas sa palisiya ng United States. Tapos ngayon, i-review ninyo yung tila naging cooperation ninyo sa International Criminal Court. Nako po, mukhang maiipit dito si Mr. President. Abay, mukhang makakauwi talaga ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Heto ang video, panoorin natin. Kwentong ICC tayo uli. Sayang ang bayot. Kwentong ICC tayo. Mapangasar to eh. Ano yung sinabi ng gobyerno? Ayan. Malacanang on Wednesday said the Philippine government is reviewing its policy on cooperating with the International Criminal Court, ICC, following the United States government's campaign to dismantle the tribunal. Yan. Abante, abante, atras, atras. Akala ko kasi magmamatigas eh. Di kaya eh, no? General Bato, Senator Bato, kung nasaan ka man ngayon, ha? Ngumiti-ngiti ka naman ng konti, ha? Yung visa mo kinansel ng Amerika. Ngayon, Amerika din pala ang tutulong sa'yo. USA! USA! Nakakaasar naman, Philippine government. Hindi niya kayang panindigan na masama talaga ang ginawa ni Digong. Masama ang ginawa ni Bato. Masama ang war on drugs. Dapat nakakulong sa dahig ang mga ito. Di ba? Ang sakit naman nun. Paano na yung mga pink? Yung mga mink. Agoy! Ang team song ngayon, abante, abante, atras, atras. And now, the end is near. Oy, ha? Natatawa lang tayo, nagiging masaya lang tayo dahil alam natin na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Yes. Madidismaya tayo sa iba. Unexpected. Pero pagdating ng araw, puputi pa rin ang buhok ninyo. Sayang ang bayot! So sa giyera na naideklara ni US President Donald Trump laban sa International Criminal Court at sa mga bansang sumusuporta at nakikipag-cooperate sa ICC, talagang maiipit dito si Mr. President. Hindi ba't alam naman ng lahat na maka-US itong si Mr. President? Parang ang hawak siya sa leeg ni President Trump. Pero dahil ginagawa ng administrasyon bilang tapunan ang ICC ng mga kalaban nila sa politika, gaya na lamang nila Senator Bato ni dating Pangulong Duterte, ay malamang sa malamang maipit dito si Mr. President sa gustong mangyari ng US sa ICC. Hindi ba? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Biglang nagiba ang pananaw at naratibo ngayon ng palasyo. Lalong-lalo na, nagiba si Auntie Claire. Yung dati, di ba, kamakailan lang ang sabi, hindi maaapektuhan ng Pilipinas sa idineklarang giyera ng US sa ICC. Pero ngayon, pinapareview na daw ng boss niya ang implikasyon ng sinasabi ng US patungkol sa ICC.
ay siguro marahil ito na yung sagot ng napakaraming mga Pilipino sa kanilang mga panalangin, lalong-lalo na yung mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte na makalaya na mula sa The Hague, Netherlands sa ICC detention at makauwi na ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. At syempre, para mapawalang bisa na rin ang warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero kahit mangyari man yun, yung mapawalang bisa yung ICC warrant of arrest laban kay Senator Bato, alam nyo naman ang administrasyon ngayon, napakabilis na lamang magpakulong kapag taga-suporta ka ng Duterte. Samantalay sa pinakabagong SWS survey, sa kanilang survey simula June 20 hanggang June 29, 2026, nakapagtala si Vice President Sara ng plus 31 net satisfaction rating. At sa naturang ulat nga, lumabas na 58% ng mga Pilipino ay kontento sa pagganap sa tungkulin ni Vice President Sara. Habang 26% naman ay ang hindi mga sumang-ayon. Sa patunay ito na mula sa parehong survey nitong March 2026, si Vice President Sara ay nagkamit ng plus 29% ng kanyang net satisfaction rating. Pero itong Hunyo, ay tumaas ito ng 2 puntos, naging plus 31%. So ibig sabihin lamang nito, kahit ano pa yung mga paninira, ibinabato kay Vice President Sara at ang isinasagawang impeachment trial ngayon, still pinagkakatiwalaan pa rin talaga at ginugusto pa rin ng maraming Pilipino si Vice President Sara. Nasamantalang ang Pangulo ay nananatili pa rin sa negative trust rating. At asahan pa natin habang nagpapatuloy pa ang impeachment trial na ito, ay baka lalo pang bumaba si Mr. President. At si Vice President Sara ay tumaas ng tumaas. Dahil sa nakikita natin, napapanood natin sa impeachment trial na ito, ay dehado talaga at walang may presentang matino at matibay na ebidensya ang prosecution team sa kanilang mga alegasyon at pambibintang laban kay Vice President Sara. Excited na ba kayo na mabuwag na at masira na ni US President Donald Trump ang International Criminal Court na ito at makalaya na ang dating Pangulong Duterte at makauwi na dito sa Pilipinas? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Iba pa rin talaga kapag ang Diyos na ang gumalaw sa mga taong inapi at ginipit, lalong-lalo na ang mga Duterte. Ano ang inyong komento? I-comment mo na yan.